Alam ng administrasyon ni BBM na wala kahit isang ebidensya ay gumagawa na sila ng ebidensya. Lahat ng namatay, war on drugs. Lahat ng buto, war on drugs. Lahat ng pinatay dahil sa love triangle, war on drugs. Lahat. Dahil wala nga silang ebidensya. Missing sa Bungeros, ang tagal na niyan, di ba? 2025 na. Pagpasok nung termino namin, 2022, nandyan na yung missing sa Bungeros. Pero bakit ngayon yun lang hinahanap sila? Ito na marahil mga idol ang isa sa pinakamasakit na maririnig ng mga kaanak ng mga biktima ng mga nawawalang sabongero mula sa isang Vice President Sara Duterte na kung saan nga mga idol ay pangalawang pinakamataas na posisyon sa ating bansang Pilipinas. Nasa kanya pa mula maririnig nga mga idol ang mga katagang ito na kung saan ay sinasabi niya na bakit ngayon lang di umano iniimbestigahan ang pagkawala ng mga nawawalang sabongero na di umano nga mga idol ayon kay Vice President Sara Duterte ay ito na daw ay matagal na nangyari. Subalit nakalimutan yata ni Vice President Duterte na ito ay panahon pa ng kanyang ama. At katulad nga mga idol na palaging sinasabi noon ni Bato de la Rosa na kaya di umano nga mga idol hindi makasukasuhan ang sinasabing salarin o mastermind na tinutukoy ni Patidungan na walang iba nga mga idol kundi si Atong Ang ay di umano nga mga idol ay walang sapat na ebidensya kung kaya't hindi ito makulong-kulong. Ito ay ayon mismo nga mga idol kay Bato de la Rosa. Tigas yan noon sa Senate hearing noon. Ayaw talaga yan bumigay. Kahit na di ba pinailan natin ang kaso, di ba? Walang nakuhang ebidensya na nag-uugnay kay Atong Ang at iba pang kasamahan nito sa missing sabongeros mula sa ginawang pagdinig ng Senado noong 2022. Ito ang inihayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa, chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na nanguna sa investigasyon noon sa naturang kaso. Kaya pala hindi umusad nga mga idol ang kaso tungkol sa mga nawawalang sabongero. Ito ay dahil sa di umano nga mga idol ayon sa mga Duterte ay walang sapat na ebidensya. Kahit na napakarami na nga mga idol na kapamilya ng mga nawawalang sabongero ang humihingi ng tulong. Subalit ang gobyerno noon nga mga idol ni dating Pangulong Duterte ay patay malisya sa mga nangyari. At teka lang mga idol, tila nakalimutan din nga mga idol ni Vice President Sara Duterte na ang kanyang ama ang pangunahing dahilan kung bakit nagpatuloy nga mga idol ang pag-ooperate ng isabong. Ito ay dahil nga mga idol sa laki di umano ng kinikita ng tax ng gobyerno mula dito. At upang malinawan nga mga idol ang ating sambayan ng Pilipino at ang ating mga kababayan saan man panig ng bansa, ay ito ang video na ito na nagpapatunay nga mga idol na kaya ipinagpatuloy nga mga idol ang pagka-operate ng isabong sa ating bansang Pilipinas noong panahon ni dating Pangulong Duterte ay ito nga mga idol ang mga dahilan. Ito ay ayon mismo kay dating Pangulong Duterte. Ito panoorin natin at kayo na ang humusga. The sole and only reason why we in the Executive Department allowed it kasi that would give us at the end of the year billions. Yun lang kasi walang pera kaagad. Hanap ako at meron tayong nakuha. Depensahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isabong na di raw dapat isisi sa pagkawala ng higit 30 sabongero. Kaning isabong gives government 642 million ang buwan. In 1 year, it gives the government
billions. Kaya naman walang dahilan nga mga idol si Sara Duterte o si Vice President Sara Duterte para sisihin ang administrasyon ngayon sa mga nawawalang sabungero, at walang dahilan din nga mga idol si Vice President Sara Duterte para tuligsain ang pag-iimbestiga ng administrasyon ngayon tungkol sa mga nawawalang sabungero, dahil nga mga idol sa dami ng mga umaasa at ang mga biktimang nagtitiwala sa administrasyong Marcos na sila na mga idol ang makakaresolba ng kaso at mapanagot ang dapat managot, na kung saan nga mga idol ay mastermind sa pagkawala ng mga nawawalang kaanak nila na mga sabungero. Kaya naman sana bago magsalita si Sara Duterte mga idol tungkol sa wala di umanong ebidensya tungkol sa mga nawawalang sabungero, ay sana ay naisip niya ang mga biktima na ito, na kung saan nga mga idol ay labis na naghihinagpis, labis na nananawagan ng hustisya, na dati nga mga idol noon pa nung panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte ay dapat noon pa ito inasikaso. Subalit sa pagkawalang aksyon nga mga idol at tamang investigasyon ay hindi ito nabigyan ng tamang hustisya. Kaya naman masisisiba natin nga mga idol ang tulad ni nanay, na kung saan nga mga idol ay sumisigaw ng hustisya at katarungan at papanagot nga mga idol ang salarin, katulad ng sinisigaw ni nanay na ito. Asan yung anak ko? Balik mo! Sobra ka! Hindi mo sama yung anak ko na katulad mong demonyo. Mahirap man kami, pero hindi kami masasamang tao. Pero ikaw, mayaman, bilyonaryo, pero ubod ka ng sama. Sagad hanggang buto ang kasamaan mo. Kung may binabala ka, napapatay mo ko. Diyos nang bahala sa'yo at sa buong pamilya mo. Maranasan din nila yung ginawa mo. Pagkawalang yamon tao ka. Nakakagigil ka. Tunay nga mga idol na napakasakit para sa pamilya ng mga nawawalang sabungero ang naranasan ng kanilang mga kaanak, na kung saan nga mga idol ay basta-basta na lamang pinaslang at hindi binigyan ng tamang proseso upang mapanagot kung anuman ang kanilang kasalanan na nagawa. Kaya naman mas lalong masakit nga mga idol para sa mga kaanak na mga nawawalang sabungero na marinig ang mga ganitong klaseng pananalita, na kung saan nga mga idol ay nanggaling mismo sa ating Vice President na si Sara Duterte, na sinasabi di umano nga mga idol na walang sapat na ebidensya tungkol sa mga nawawalang sabungero. Alam ng administrasyon ni BBM na wala kahit isang ebidensya, ay gumagawa na sila ng ebidensya. Lahat ng namatay, war on drugs. Lahat ng buto, war on drugs. Lahat ng pinatay dahil sa love triangle, war on drugs. Lahat. Dahil wala nga silang ebidensya. Missing sabungeros, ang tagal na niyan, di ba? 2025 na. Pagpasok nung termino namin 2022, nandyan na yung missing sabungeros. Pero bakit ngayon nyo lang hinahanap sila? Diba? Kasi walang buto. Ano ang masasabi ninyo mga idol sa ganitong klaseng asal ng ating pangalawang Pangulo, na kung saan nga mga idol ay sana ay tumulong na lamang sa pag-iimbestiga tungkol sa mga nawawalang sabungero, ay di sana ay naging maayos pa ang takbo ng investigasyon. Subalit kung ganito nga mga idol magsalita ang ating pangalawang Pangulo, ay tila hindi ito makakatulong nga mga idol, at napakasakit ito nga mga idol para sa ating mga kababayan na labis na naulila at nasaktan sa pagkawala ng kanilang mga kaanak. Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? At ano ang masasabi ninyo mga idol sa ating pangalawang Pangulo? At ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section.